Good evening, sir. Magandang gabi, Admar at MJ. Magandang gabi, Pilipinas. Ano po ang assessment ninyo sa unang araw ng impeachment trial laban kay Vice President Sara Duterte? Well, unang-una, no, talagang matindi yung aking hindi pagsang-ayon dun sa sinabi ng propesor na meron na raw napatunayang kakayahan itong si Sherwin at walang dahilan para italaga itong si Chis Escudera bilang presiding officer. Unang-una, huwag niyong kalimutan na may kapalit yung pagiging makahudas ni Chis Escudero nung siya'y tumalon sa mayorya. Ang kapalit niyan ay pagiging presiding officer dito sa impeachment. So talagang hindi po pwede na hindi tuparin yung kasunduan nila. So politika ang dahilan kaya naging presiding officer itong si Chis Escudero. Pangalawa, hindi ko maintindihan kung ano yung sinasabi ng profesor na yan na napatunayang kakayahan ni Sherwin Gatchalian. Ang nakikita kong kakayahan lang niya ay siya ay anak mayaman. At kaya naman siya pinili bilang Senate President, malinaw na hawak talaga ng Malacanang ang pamilyang Gatchalian dahil ang kanilang kayamanan ngayon ay nakasalalay sa Malacanang. Whether be it yung dredging project nila o yung mga iba't ibang mga pangungutang sa mga iba't ibang mga ahensyang gobyerno at mga bangko na nakasalalay din sa desisyon ng pangnasyonal na gobyerno. No? So sa akin, well, mali talaga yung ginawa nila na hindi presiding officer ang ginawang, hindi Senate President ang ginawang presiding officer dahil paulit-ulit na binasa na ni Senator Alan Cayetano at ni Senator Pia Cayetano yung nakasaad sa journal ng Constitutional Commission na it goes without saying na kapag hindi presidente ang liniliti sa impeachment, dapat ang Senate President ang magpe-preside. Pero ang dahilan nga, nagkaroon ng kasunduan para lang maging mayorya talaga itong grupo ni Sherwin Gatchalian at pinanindigan nila yung kasunduan na yan. Opo, naging mahalaga din yung pagsagot na dito rin ng Korte Suprema Attorney considering na-raise na rin itong issue na ito, no? Lalo na yung constitutionality sa naganap noong pinatawag ata na special session noong June 3. Ano pong komento niyo rito? Well, isa pa yan, no? Alam mo, bagamat political ang impeachment, hindi siya puro political. Halong political at legal. Isa ako dun sa abogado na dumulog sa Korte Suprema para pawalang visa yung impeachment laban kay dating Chief Justice sa Hilarion Davide at doon sa kauna-unahang pagkakataon sinabi ng hukuman na sa ilalim ng 1987 Constitution, bagamat ang Senate ang sole judge ng impeachment trials, lahat ng gawain ng Senate as impeachment trial ay dapat sang-ayon pa rin sa saligang batas. At kapag lumabag ang Senado as an impeachment court, pwede pa rin mabaliwalayan ng ating Korte Suprema. So sa tingin ko, yung kanilang pag-aminda ng kanilang rules na nagtatalaga ng isang special presiding officer bukod pa sa Senate President para maging presiding officer dahil wala ngang quorum nung inaprubahan niya ng Senado ay wala rin bisa. Kaya nga ang babala ni Senator Alan Cayetano, meron tayong paglabag sa procedural due process, no? Dahil unang-una, malinaw sa saligang batas na dapat Senate President ang nagpe-preside. Pangalawa, yung pag-amendaha ng rules ng Senado, yung legalidad niyan ay nakabinbin pa sa Korte Suprema. At sang-ayon naman ako kay Senator Alan Cayetano na dahil walang quorum noong June 3, wala ring bisa yung pag-aamenda ng kanilang rules para magkaroon ng hiwalay na presiding officer bukod pa sa Senate President. Ang aking paninindigan, dapat ang hinalal nila noong June 13 bilang isang Senate President ay yung isang tao na may kakayahan para maging presiding officer at hindi lang isang tao na ang kanyang claim to glory anak mayaman siya. Opo, pero alam niyo po ba, attorney, sa tingin niyo po ba na parang yung nangyari sa June 3 is, kumbaga, alam na nila na dapat ang magiging presiding officer ay isang abogado. Kaya nga, nagpalit agad sila ng, nag-amyenda agad sila dito sa impeachment rules. Kumbaga, nakikita nila na bagamat si Gatchalian ang magiging Senate President, pero kinukonsidera nila na ang magiging presiding officer ay iba. Well, kasi nga, yan yung kasunduan nila
Kinailangan nila yung boto ni Cheese Escudero para mabuo ang kanilang 13. Otherwise, hindi talaga sila maluluklok sa kapangyarihan at yan ang naging kasunduan nila. So hindi po pwede na hindi tuparin yung kanilang kasunduan. Ang punto lang, nagkamali naman sila na in accommodating Cheese Escudero, nakalimutan nila na kinakailangan muna nila ng quorum bago nila baguhin ang Senate rules na magtatalaga ng iba pang presiding officer bukod sa Senate President. Kaya double sila wami ngayon, no? Mali na nga yung pagtatalaga ng ibang tao as presiding officer, mali pa yung proseso ng pag-aaminda ng Senado. Ang kanilang inaasahan ay yung nakasaad sa saligang batas na sila ang sole judge sa impeachment court. Pero gaya na aking sinabi, mula nung panahon ng yung Davide impeachment case, yung Francisco versus House of Representatives, sinabi na ng Korte Suprema, iba na ngayon ang definisyon sa ilalim ng 1987 Constitution ng judicial power. Yan ay obligasyon ngayon na ipawalang bisa ang gawain ng kahit anong sangay ng gobyerno kung ito ay lumalabag sa saligang batas. Opo, Attorney, good evening. Sa MJ po ito. Sir, leadership involves optics. Anong optics na dinulot po na magkatabi po ang Senate President at ang presiding officer sa impeachment court? Sir. Ininsulto nila yung posisyon ng Senate President dahil parang inaamin nila na inutil yung Senate President dito sa impeachment na ito. So sa akin, parang hindi nila binigyan ng kahalagahan yung posisyon at yung institusyon. Kasi talaga namang naging parang miron itong si Senate President Gatchalian. Pangalawa, naaalala natin yung mga panahon na dalawa yung nakaupo sa rostrum. Yung impeachment ni Erap Estrada dahil dalawa silang umupo sa rostrum, si JPE as Senate President at si Chief Justice Hilarion Davide. Pero yan nga ay sang-ayon sa saligang batas na kapag presidente ang ini-impeach, ang Chief Justice at ang Senate President ang magiging presiding officers. So pinakita nila na sila ay ignorante rin sa ating batas na nakasaad sa saligang batas na ngayon dalawang parang nagpe-preside, no? Samantalang specified sa Constitution na mangyayari lang yan kapag ang presidenteng ini-impeach. Opo, kasi nangyari kanina, parang taga-check lang ng to-do list itong si SP Sherwin. Yun yung puna ng mga nanonood sa live kanina. Binabasa ko rin kasi yung comments, attorney, ng mga netizen. Sir. Sa akin, nakakahiya talaga na mukha lang siyang dekorasyon doon, pero nakakahiya rin ng Senado kasi parang pinakita nila na hindi na ignoramo sila, no? Ignorante sila doon sa sinasabi ng saligang batas na magkakaroon lang ng dalawang presiding officer kung ang linililitis ay ang presidente ng Pilipinas. Opo, sir, na-establish din ngayong araw na 16 talaga ang threshold ng mga boto, no, na kailangan. Pero ngayong araw po, nakulong na rin si Senator Marcoleta, former Congressman Mike Defensor, nadamay na rin. Senator Jingo Estrada, nauna nakulong. Ano pong tingin nyo din, sir, sa magiging botohan po kaya? Will they get 16 votes? Unang-una hindi pa tayo sigurado nakikilalanin nila na 16 talaga ang kinakailangan ng boto para ma-impeach si Sara Duterte. Yung 16, deklarasyon lang yan ni Cheese Escudero. Pero nakita nyo naman kanina, yung issue na kung pwede magtalaga ng presiding officer, dinaan din yan sa boto ng Senado at yung boto followed party lines, majority and minority. Hindi ako magtataka kung itong issue ng pagkakakulong ni Senator Marcoleta, Jingo Estrada at pagtatago ni Bato de la Rosa at posible pang mga pagkakaso sa ibang mga senador ay magbubuhay nung ginawa ng tropang ito, tropang Win Gatchalian, na babaguhin nila yung boto na required. No? Ginawa nila yan nung ginawa nilang di umano Senate President si Win Gatchalian na hindi nila ibinilang si Senator Bato at saka si Senator Estrada doon sa quorum, no? At saka doon sa majority na nakasaad sa saligang batas. So sa akin, yung deklarasyon ni Cheese Escudero, well, yan ay personal na opinion niya at hindi ako magtataka kung sa huli ay ibababa nila yung threshold. Hindi pa po yan garantiyado. At sa tingin ko, idadaan pa rin yan sa botohan ng Senado and the vote again will follow party lines. Opo. 13. Opo, thank you, sir. Pati yung sa issue po ng tax records, attorney, bukang pinabalik po ngayong araw sa BIR
Anong tingin niyo dun, sir? Penal po ba yon? Meron na kasi tayong president Mm. na hindi talaga mabubuksan yung mga tax records na yan kung walang authority ng presidente. Noong inimpeach si Chief Justice Corona, inaprubahan yan ng Presidenteng Benigno Aquino Jr. So ngayon, hindi tayo sigurado kung pabubuksan nga yan ng Presidente Marcos Jr. At habang walang ganyang approval yan, hindi nila alam ang gagawin dyan sa mga tax records na yan dahil sa batas, talagang hindi dapat isinasa publiko yan. No? So hindi ibig sabihin na palibasa meron ng impeachment trial ay yung impeachment court ang magdidesisyon ng lahat. No? Ang aking pagkakaalam at pag-aalala doon sa nangyari kay Chief Justice Corona, presidente ang nagbigay ng otoridad para buksan at gamitin yung mga tax records na yan. Opo, sir, ano pong masasabi ninyo sa inuna po nila na talakay na issue, yung grave threat doon po sa First Lady at Pangulong Marcos Jr. Based po sa inyong karanasan sa batas, ito ba easy lang na patunayan, sir? Sa tingin ganitong nila, bintang. ito ang pinakamadali mapatunayan. Kasi ito, papakita lang nila yung video. Bagamat kung maalala nyo, doon sa Committee of Injustice, ang pinakita nila, splice version, no? Na ang sinasabi lang ni VP Sara ay papapatay niya ang presidente at yung First Lady. Hindi nila pinakita yung konteksto na kung siya ay napatay, doon lang niya kinausap na kinakailangan patayin din ang presidente at ang First Lady. So sa tingin ko, bilang mga politiko, itong mga prosecutors are aiming for yung political mileage na pinamumukha nilang napakasama talaga ni VP Sara, maski alam naman natin na hindi po pwedeng krimen na grave threat yan dahil unang-una, conditional, at pangalawa, wala talagang intensyon at kabahagian ng malayang pananalita. So umiiral ang pagiging politiko nila dahil alam naman nila na malaki ang posibilidad, hindi nila makukonvict si Inday Sara Duterte, pero nais silang siraan ng as much as possible kung si VP Sara nang magkaroon ng tsansa kung sino man ang susuportahan ng Marcos Jr. administration sa darating na 2028 elections kung tayo nga ay magkaka-eleksyon. Opo, considering attorney, 7 to 9 months yung kanilang estimated na trial run, 90 plus days po na trial days ang bubuin. Talagang hahantong ito o tatagos ito sa campaign season, attorney. Totoo po yan, no? Dahil inaasahan natin na ang filing of candidacy is anytime from August to October of 2027. At sa dami ng mga araw ng mga paglilitis na hinihingi nila na hindi naman araw-araw, thrice a week lang naman yan, talagang aabot talaga yan sa 2027. Ang intensyon talaga nila, alam nila na mahihirapan silang kumuha ng numero, bagamat sinusubukan pa rin nilang takutin ng mga senador, ay siraan ng siraan si Inday Sara Duterte dahil inaakala nila na yung nangyari kay VP Binay nung panahon na siya tumatakbo na napakataas ng niya sa survey, mas mataas pa kay Inday Sara, ay biglang sumadsad bilang resulta ng paninira sa kanya dyan mismo sa Senado, no? Dahil nagkaroon na nga ng Senate investigation di umano dun sa mga undeclared wealth ni VP Binay. Ang pagkakaiba naman, wala naman talaga sila mapapakita na unexplained wealth si Inday Sara Duterte dahil bilang isang Duterte, talagang simpleng pamumuhay lang si Inday Sara Duterte. Opo, natanong rin kanina, attorney, sa press con, kung in case na mag-resign si VP para makatakbo pa rin sa 2028 elections, itutuloy pa rin daw po ba yung mga pagdinig? Sabi ng House Prosec panel, abay dapat ituloy dahil ang accountability ay hindi natatapos po sa resignation. Ano masasabi po niyo doon, sir? Yan ay nagpapakita kung anong tunay na pakay ng House Prosecution Team. Talaga lang sirain ang pagkatao ni VP Sara nang sa ganon, merong makatalo sa kanya. Dahil sa ngayon, walang kahit sinong kandidato ang pupwedeng tumalo kay VP Sara kung ngayon ang gagawin ng ating eleksyon. Opo, sir, maiba lang ako ng konti. Dako lang ako no, doon sa pagdalaw ni Marcos Jr. doon sa Canada. Nakita po ninyo, sir, yung gaano po trinato yung kanyang tagapagsalita ng mga Filipino citizens doon po sa Canada. Nakita ko po yan. At nakita ko rin kung paano rin tinarato si Marcos Jr. mismo na ating mga kababayan. That is democracy at work. Kapag hindi sinusupil ang malayang pananalita, nasasabi ng taong bayan ang kanilang saloobin
at sa tingin ko, well-deserved ang reception na binigay ng mga Pilipino sa ating tagapagsalita ng Pangulo at sa ating Pangulo mismo. They deserve. Opo, do you think, sir, ang mga susunod niyang pagdalaw sa ibang mga bansa, magkakaroon na sila ng mga agam-agam sa Philcom events dahil matindi po ang mga backlash abroad? Kung sa Pilipinas, nakikita naman nila na hindi sila pinapalakpakan, hindi sila pinapansin at Duterte pa rin ang sinisigaw, bakit naman magbabago yan kung pinag-uusapan ay mga OFWs, na ating mga kababayan? Sa katunayan, mukhang mas malakas pang suporta kay Tatay Digong sa mga OFWs, which I estimate to be anywhere between 95 to 98%, kesa sa suporta kay Tatay Digong sa Pilipinas, which is around 80 to 85%. Opo, attorney, sinasabi nga mahaba itong tatahakin impeachment trial, posibleng umabot ng hanggang sa susunod na taon at kasabay din ito ang paghimay din sa budget for 2027 na tinaguri ang election budget, no? Ano po masasabi niyo po dito sa mga agam-agam na baka makaligtaan yung pagtiyak na inaayon sa konstitusyon ang budget natin for 2027 dahil nakatutok tayo dito sa impeachment? Kasama na po yan sa mas malawakang pangyayari dito sa impeachment complaint. Ito po ay paglihis sa issue na ang talagang dapat maparusahan ay yung mga nasa likod ng flood control scam at saka ito ay paglihis din po doon sa katotohanan na ngayon ginigisa ng Korte Suprema ang administrasyon ni Marcos Jr. dahil doon sa mga bilyon-bilyones, mga unprogrammed funds na pinagmumulan ng korupsyon. No? So hindi po ako magtataka na habang tayo ay nakatutok sa impeachment, yayariin na naman ng mga congressman at senatong ang budget for 2027 dahil yan nga ang pagkukunan nila ng pondo para sa kanilang kandidatura sa darating na eleksyon sa 2028. Opo, siguro bilang panghuli na lang po, attorney, mabahaba pa itong tatahakin sa impeachment trial, mabahaba rin yung pagmamasid ng ating mga kababayan. Minsan, yun na lang po sa mga sambayan ng Pilipino sa kanila pong mapapanood na impeachment trial kay Vice President Sara Duterte. Well, unang-una po, nagpapasalamat ako sa ating mga kababayan sa kanilang patuloy na suporta sa mga Duterte. Madami na pong putik na binato sa mag-amang Duterte, pero lumalabas po talaga na walang epekto po yan sa pagtiwala at pagmamahal ng sambayanan sa mga Duterte. Ang aking panawagan, Pilipinas, hanggang kailan ba tayo magtitiis? Lahat ng kritiko, tinataniman ng kaso na wala man lang piyansa, bilang kapalit ng pagdedeklara ng martial law na alam nila ngayon ay dapat merong sapat na paktwal at legal na basihan. Hanggang kailan tayo magtitiis na sinisira ng Marcos government ang lahat ng institusyon sa ating demokrasya, samantalang nasa kamay natin bilang soberenyang mga mamamayan ang desisyon kung dapat bang manatili o hindi ang isang gobyerno na walang tulong na napararating sa ating mga kababayan. Hanggang kailan? Attorney, maraming salamat, dagang salamat sa inyong oras at panahon. Sa ulitin po, ingat po kayo. Mabuhay kayo, sir. Salamat po at magandang araw po sa inyo. Si Attorney Harry Roque, dating presidential spokesperson, atin pong